Carla, alam naman natin ngayon, 78 days to go before Christmas. Kaya dun sa mga boss natin na naghahanap na kung saan sila mag-stay this holiday season. Ako, abot na po yun yan dahil lang, makapunta ka na ng Batangas. Nakapunta ka na ba ng Batangas? Of course, ikaw. Of course! Lagi ako nagsushow dyan dati. Pero syempre, ito nga para bigyan tayo ng impormasyon tungkol sa ganda ng Batangas. Makakasama natin this morning ating very special guest, si Miss Emily Katigbak, ang Provincial Head Department of Tourism ng Batangas. And of course, gusto natin siya batiin, Carla, ng happy birthday! Good morning and happy birthday. Oo. Unang bugso ng araw ko dito sa Good Morning Boss. At yes, it's my birthday and thank you very much. Good morning, Dayan and Carla. Yes, of course, Miss Emily. Umpisahan natin. Kilala po ba yung Batangas saan? Or ano po yung mga maaari niyong ipagmalaki sa Batangas para sa mga viewers natin? Sobrang dami. Unang-una, meron kaming Governor Vilma Santos Recto. Siya yung #1 tourist attraction ng probinsya ng Batangas. Meron kaming Taal Lake and Volcano. Ito yung sinasabing pinakapuso ng Batangas. Masarap ang aming pagkain. Pag pumasyal kayo doon, syempre patitikmin namin kayo ng lomi, goto, sinaing na tulingan, suman, lahat na. Lahat meron kami doon. Syempre yung aming mga white sand beaches sa Laia, pinagmamalaki namin. Of course, sikat na sikat yan. Lalo na tourist destination yan. Lahat pumupunta talaga dyan. Halos kapag may mga holiday season, talagang punong-puno yan. Nga. Isa na ako doon. Malapit. Oo nga. So, Yeah. at sinasabi po na eco-friendly at economically efficient ang Batangas. So, bakit naman po ito? Well, Batangas is one of the most progressive provinces in the Philippines. At siyempre, pag-usapan natin ang pagdating sa turismo. Tourism is the primary engine driving our economic development. Hindi lamang naman sa Batangas, kundi kahit saang komunidad, saang bansa o maging sa buong mundo, pag pinag-usapan ng turismo, ang kaakibat nito ay ang pag-unlad naman ng ekonomiya ng isang lugar. And I'd like to think na we're so blessed dahil unang-una, napakadami namin natural attractions. Napakadami namin maipagmamalaki sa Batangas. At kumbaga, strategically located, ang criminality rate very low. At sa tingin ko, mapapapayag namin yung mga gustong mamuhunan din, mga investors na pumasyal sa province at i-consider ang aming probinsya para puhunanan o mag-invest sila doon at kumita. Pero Miss Emily, mga pumunta tayo mismo doon sa mga nakatira doon sa Batangas, yung mga Batanggenyo. Kilala po sila bilang madasalin? Ano po sila? Yes, definitely. Lagi ko sinasabi, beyond tourist attractions is the real source of pride, which is the beautiful people of Batangas. And totoo yun, very religious ang mga Batanggenyo. In fact, ipinagmamalaki namin yung aming mga churches. Kung narinig nyo ang Mount Carmel Church na dati ang kwento nun ay umulan ng petals, ng mga rose petals, milagroso ang aming mga simbahan doon. At talaga naman po ito dinarayo. At just recently, ito lang September 12, nagkaroon tayo doon ng National Day of Prayer kung saan hindi lamang mga Batanggenyo, buong Pilipinas at maging mga banyaga ay dinayo po ang probinsya ng Batangas para lang makiisa sa pagdarasal, magsimba, and at the same time, yung September 8, which is the birthday of Mama Mary, meron po tayong ginanap doon na fluvial procession. Umikot yung napakaraming bangka doon sa Taal Lake. Ay, ang ganda na. Yes, at ipinarada yung mga ribulto ni Mama Mary. And again, hindi lang mga Batanggenyo ang mga kasama dito. Mga sa buong Pilipinas at maging mga banyaga ay talagang ito ay ibinida ng husto. And of course, kilalang-kilala nga ang Taal Lake. Usually, yun yung unang naiisip ko. Pero ngayon ba, meron kayong mga bagong dinevelop na tourist spot na gusto nyong ipagmalaki or maliban pa sa Taal? Aside from, natural attraction na talagang ipinagmamalaki ng Batangas, marami kami mga bundok doon. Yung Mount Bacolod, Mount Batulao na dinarayo din po at marami kami mga falls.
Pag pumunta kayo doon, ipapasyal. Hindi ko kasi maisa-isa sa dami. Nakakalimutan ko tuloy. So, mas mabuti na pasyalan niyo po kami doon. At ang Provincial Tourism and Cultural Affairs Office ay lagi naman pong handa para sa ganyang mga paglalakbay, itinerary. Kumbaga, meron na kaming mga prepared itinerary for specific target market. And of course, Miss Emily, bukod sa mga tourist spots ng Batangas, ano po yung, I believe, marami kayong mga festival na sineselebrate sa Batangas. Siguro para dun sa mga viewers na nanonood this morning, siguro kwentuhan nyo kami dun sa mga festivals na tapos na at yung mga upcoming pa lang sa Batangas ngayon. Okay. Ang Batangas is composed of 31 municipalities and 3 cities. And halos lahat ng 34 na ito ay merong ipinagdiriwang na festival. Pero one of the reasons why I'm here ay para i-promote. Yes. Bigyan nyo na lang ako ng birthday ko naman. Nalalapit na ang Alae Festival. Alae Festival. Yes, it's the grandest, the most colorful festival and the memorable festivals in the province of Batangas. Alae Festival. Alae, kung maitatanong nyo, di ba, pag sabi, ay, Alae, mga... Sikat na sikat yung Yeah, tagline oo. na Alae, di ba, Okay. pag sa mga Batanggenyo. Correct. Sa dictionary ng Batangas, matatagpuan nyo, but it has no definite meaning at all. Pero alam natin na kapag may kausap ka, at Expression na Alae, talaga it's just an nila yan. expression na Yes. parang pagkabigla. At pag may kausap ka, kahit saan ka man naroon, hindi lang din sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, pag narinig mo yung mga salitang Batanggenyo yan. na Actually, kami. 2 word yan Alae. Alae. Alam mong Batanggenyo ang kausap mo. So, going back to Alae Festival, December 1 to 8 po ito at napakaraming activities, events ang inyong matutunghayan doon. Kasama na dyan ang Mutiya ng Batangas, kasama na rin po dyan yung street dance and float parade. Wow! Oo, na talagang dinarayo. Alam ko naman na kahit sa ang mga probinsya, hindi mawawala ito. Pero try something new from the ordinary. I think magugustuhan niyo po itong Festival ng Batangas. And aside from that, meron tayong VSR, yung Voices, Songs and Rhythms. It's the longest running amateur singing contest na sinimulan pa ng aming mahal na Governor Vilma Santos Recto nung siya ay mayora pa lang ng Lipa, na nagpo-produce talaga naman ng mahusay na talent when it comes to singing. At kung mapapansin nyo, sa mga pambansang patimpalak, hindi nawawala ang mga Batanggenyo singers. Of course. Na talaga lumalaban. Meron din tayong trade fair. Ang trade fair, doon naman ibinabandera ang mga produkto ng Batangas. Ano po ba yung pinaka-specialty sa Batangas? Ano po yung pinaka-pinagmamalaki nyo bukod sa mga nasabi nyo kanina, mga suman? Ano pa po? Suman, lomi, goto, bulalo, yung aming mga native products. Of course, yung aming kapeng barako. Diyan kami kilala, ang Batangas, kapeng barako. Ang barako, ibig sabihin, syempre strong. Pag inihalon tulad mo siya sa isang Batanggenyo, hindi naman ibig sabihin na barako, matapang ka na o palaaway. Sa amin, ang ibig sabihin nito ay determinado, handang harapin ang anumang hamon sa buhay, masisipag at kahit saan angat. Nako, this all sounds very exciting, no? Talagang dapat pala mapuntahan natin ito. Gaano katagal na ba sineselebrate itong festival na ito? Actually, it was officially declared itong foundation anniversary ng Batangas 2008. 2008 lang. Nung pumasok po naging gobernador ang mahal na Governor Vilma Santos Recto ng Batangas. Nagpa-search siya, research, ganyan. Nalaman niya na bakit parang wala yatang Foundation Day ang Batangas. That was the time when they officially declared December 8 as the Foundation anniversary o Foundation Day ng province. At itong Alae Festival, ngayon 2013, ika-6 na taon. Ika-6 na taon pa lang. So, it's new. Kumbaga bago pa lang. And yet, ay awa ng Diyos, ay marami na rin naman ng kahit papano ang talagang nakakarinig nito at dinarayo na rin talaga itong aming festival. So siguro nga sana talaga makapunta tayo dyan, Carla, sa Alae Festival. Talagang ito ay bago para sa atin. So sana makapunta ang Good Morning Boss. Especially at since ma-cover very natin. convenient, ano? Kasi nga, a few hours away lang ito at napakaraming activities tulad ng minention ni ma'am. Maganda talaga dyan sa Batangas. Kapag nagtanong ka talaga, kapag taga Manila, pupunta ka ng beach, laging Batangas ang destination or spot na pupuntahan nila. Pero kayo po, ano po ba yung personal favorite nyo na spot sa Batangas na laging pinupuntahan? Yung aming
Taal Heritage Town. Taal Heritage Town. Taal Heritage Town. It is, nandoon yung mga historical structures and sites, mga ancestral homes. Nandun ang bahay ng unang tumahi ng Watawat ng Pilipinas. Kilala niyo ba siya? Sa history? Marcela Agoncillo. Oo. At bukod dyan, yung... Iniisip ko, Namin yun. Ayan. Yung Burdang Taal. Okay. Okay, Burdang Taal, yung mga barong na sinusuot, mga Filipiniana. Ay, oo, magaganda din pala yung mga damit sa Batangas. Original po ang Taal pagdating sa embroidery. Ito po ba yung within the island? Yung kailangan No, iba yun. Okay. Yung within the island, napapalibutan ito ng 11 coastal municipalities. Iba pa rin itong Taal Town. Okay. Okay? Oo, para sa kaalaman, for the benefit of the viewing public, iba po yung Taal Town. Sa Taal Town doon matatagpuan ang mga, yung nabanggit ko na historical structures and sites, yung mga Burdang Taal, Balisong. Narinig niyo na ba yung Balisong? Of course. Oo, tama. Balisong. That's one of the flagship products of the province of Batangas. Siguro ngayon, Miss Emily, would you like siguro pahuling message or invite our viewers na i-check out o bumisita sa Batangas? Okay. I just want to thank you, both of you, of course, and the executive producer, si Kuya Richard. Hello. Thank you for me, and na-miss ko po kayo dito. And sa lahat po ng mga tagapanood ng Good Morning Boss, umaapila po ako, si Emily Katigbak ng Batangas, kay Governor Vilma Santos Recto na sana po ay puntahan nyo naman, bisitahin ang aming napakagandang lalawigan. At kami po ay handa naman na umalalay po sa inyo, lalo na po sa nalalapit na Ala Festival, which will happen on December 1 to 8. Napakarami pong magagandang activities na talaga naman pong kayo ay mag-e-enjoy at hindi nyo po makakalimutan ang aming probinsya. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat. And of course, Carla, syempre, talagang sana magbigay tayo ng panahon, at oras para tuklasin pa yung magagandang kultura, kasaysayan at ang lugar dito sa Pilipinas. At isa na po dyan, ang Batangas. Maraming salamat po. That was Miss Emily Katigbak, Provincial Head Department of Tourism, Batangas. Alright, And of thank course, you. happy birthday! Happy birthday! Thank you. Thank you so much.